Mga ka-weather, humihigpit ang kapit ng bagyong Sigoryo habang papalapit sa Taiwan at lumalabas ng ating bansa. Pero kahit pa unti-unti na itong lalayo, dama pa rin ang bagsik sa ilang bahagi ng Luzon. Bago natin talakayan ang lahat ng detalye, siguraduhin muna ang naka-like, share and subscribe ka dito sa Pilipinas Weather Ngayon para lagi kang updated sa balitang panahon. Mula sa pinakahuling datos ng DOST Pag-asa, alas 11 ngayong umaga ng Miyerkules, si Typhoon Goryo o Pudol ay mas lalo pang lumakas at kasalukuyang nasa layong 160 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hanging umaabot sa 155 kilometers kada oras at may bugso na hanggang 215 kilometers kada oras at may bilis na 25 kilometers kada oras sa direksyon ng kanluran. Sa track na ito, inaasahang tatama si Goryo sa Southern Taiwan ngayong umaga at posibleng tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon ng gabi. Sa ngayon, signal number 2 na po sa Itbayat, Batanes. Ibig sabihin, asahan ang gale force wind na pwedeng magdulot ng minor hanggang moderate na pinsala. At signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Batanes na may minimal hanggang minor na epekto ng hangin. Kung ikaw ay nasa Batanes, lalo na sa mga mababang lugar o malapit sa baybayin, doblehin ang pag-iingat. Siguraduhin na nakatali at nakasara ang lahat ng pinto at bintana. Mas mabuti ng handa kaysa magsisi sa huli. Dahil sa enhanced southwest monsoon, asahan din ang malalakas na bugso ng hangin at posibleng magbuhos ng ulan sa ilang mga lugar tulad ng Babuyan Island, hilagang bahagi ng Cagayan, silangang bahagi ng Isabela at hilagang Ilocos Norte. Kahit wala ka sa direktang daanan ng bagyo, hindi ibig sabihin ligtas ka na, mga kapatid. At ang habagat ay parang buntot ng bagyo, mahaba, mabigat at pwedeng magdala ng ulan sa malalayong lugar. Napakataas ng mga alon sa seaboard ng Batanes at aabot sa 8.5 metro, ibig sabihin delikado para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Rough seas hanggang 3.5 metro sa northern at eastern seaboard ng Babuyan Islands at moderate seas sa ibang bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora. Mga mangingisda, huwag nang ipilit at mas mabuting makauwi kayo ng ligtas kaysa sumugal sa alon na parang pader ang taas. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko at ang mga local DRRMO na manatiling alerto, sundin ang evacuation or safety instruction kung kinakailangan at patuloy na mag-monitor ng heavy rainfall at thunderstorm advisories mula sa inyong lokal na Pag-asa Regional Service Division. Mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-weather, ito po ang ating ulat. Ito po ang Pilipinas Weather Ngayon. Nagpapaalala na ang kaligtasan ay hindi swertihan. Ito ay pinaghahandaan. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Magandang umaga, ingat po tayong lahat.